At muli, pagbati, Happy New Year sa bawat isa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang bagong taon. Sa nakalipas na isang taon, ano man ang ating mga naranasan sa buhay, ang kabiguan, pagkakamali, lahat ay dumadaan sa ating buhay. Ay bahagi yan ng ating paglago sa ating pananampalataya. Kaya dumadaan. Ngayon ay panibagong taon ng pag-asa ng Diyos ay patuloy natin makakasama sa lahat ng ating paglalakbay sa buhay. Amen? Kaya isang napaka-exciting na bagay yung bagong taon na ating patuloy na nararanasan. Amen? So ngayon ay dadako na tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Mateo sa chapter 6, Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Sa inyong mga Bible or e-Bibles or sa ating screen, you can read. Ang sabi dyan, therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa pagkakataon, aming tutunghayan ang iyong mga banal na salita. At dalangin namin na ito po ay aming maunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang magpakahayag sa aming puso at isip. At gamitin mo yung likod upang ito po ay maihayag sa lahat ng kakaroon. Ikaw po ang aming maitataas at tatakilain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, ang binasa natin ay marahil ay very common sa lahat ng mahilig magbasa ng Biblia. But then, because we are now in another year of life, another new year, ang pag-uusapan natin is about Christian New Year priorities. Sabihin natin priorities. Priorities. So, sa basic na lagi nating sinasabi every New Year, New Year's resolution. Yan. Diba? So, every New Year, ano ang New Year's resolution mo? So, maraming tao, kapag talagang alam nilang dapat maraming baguhin, nangangako, mula ngayon, hindi na ako mag-iinom ng kokoonte. Diba? Mula ngayon, hindi na ako. Marami ng ganyan. Every New Year, laging ganyan. So, dahil worry ba, ito yung life challenge every New Year na para bang gusto mo talaga merong mabago. Kasi bago ng taon Ano? Magbago ka na. Sabi, magbago ka na. Ayan. So sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Ayan. Di ba? Alam mo, ang Panginoon, mahal ng Diyos ng tao. And He loves changes. Gusto niyang mabago. He loves new things in life. Kaya nga lagi, every morning is a new things, is a new life. Kaya ito yung nature ng Diyos. Laging merong bago. A fresh anointing. Kaya ngayon ay pag-usapan natin. Sa buhay ng tao, sabi po dito, sa binasa natin, therefore, do not worry. Huwag tayong mag-alala. Every New Year po, hindi maiwasan sa tao ang mag-isip, paano na kaya? Ano nang mangyayari sa taon na ito? Palaging basic ang naisip ng tao. Paano na kaya? Ang ating trabaho, ang ating income para sa ating pagkain. Kaya sabi dito, do not worry, what shall we eat? Ayan. So ito po lagi ang basic concern ng tao, yung kakainin. Paminsan nga tayo, pag kumakain na tayo sa hapagkainan,
Alam ba, nanananghalian. Hindi pa tapos kumain. Ano kaya ang ulamin natin mamaya? Minsan lagi nandun yung ating concern, no? Sa pagkain. So ito po, nilagay sa Bible na alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ang sabi ng, do not worry, what shall we eat? Or what shall we drink? Or where? Yung damit. Those are basic needs, no? Yung food, shelter, and clothing, no? Kaya ito po yung lagi nating inaalala sa buhay. So sa madaling salita, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa ating sarili, pangangailangan o sa ating sarili. Kaya ito yung nais tukuyin ng Diyos sa kanyang mga mensahe. Huwag kang mag-alala. Do not worry. So ano dapat nating pina-priority sa buhay natin, especially when every beginning of year or every new year? No? So pag-aralan natin, what shall be the priorities of our lives? But then, getting to know God in a personal way should be our greatest priority in life. Amen? Yung pagkilala sa Diyos. Kung sabi nga, makakamit naman ng tao ang buong mundo. What shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Sa iyo man ang lahat ng kayamanan ng mundo, kung hindi mo kilala si Kristo at wala kang pagkakilala sa Diyos, baliwala rin ang lahat. At alam natin ang kahahantungan ng sinasabi ng madalas sa banal na kasulatan ay ang kaparusahan. Amen? So, that the greatest priority in life is to get to know God in personal way. We must have our priorities right, yung tama, no? Maitama natin yung mga priorities natin sa buhay. Ano ba yung dapat mong inuuna, binibigyan ng halaga? What are your priorities in life? Ano mga priority mo? Okay, so dito sa binasa natin, ang sabi doon sa verse 33, but seek first the kingdom of God. This is absolutely the absolute priority for our lives. Seeking first the kingdom of God. Amen? So, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. If whatever New Year's resolutions we may have, it must be the priorities of our life to seek the kingdom of God. Yung minanais natin ang Diyos sa buhay natin, na siya ang maghahari. When we talk about kingdom, there's the king who reigns in our lives and in our hearts. Amen? So we must have our priorities right. In 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, 1 Corinthians 10:31, ayan. Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Yan. Okay? Sabi natin doon sa una, our priority is to personally give glory to God. Kaya ito yung basic na dapat naunawaan ng lahat. Okay? Ano man ang ginagawa mo, dapat yan ay nagbibigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa Diyos. Siyempre, kapag alam nating mali at hindi tama, kasalanan, definitely hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kaya anong kailangan? Yung pagbabago. Amen? Yung changes for another new year of life or a new life. Amen? So pag-usapan natin, what must be the Christian New Year priorities? Ano yung dapat priority natin as a Christian? Meron tatlong bagay dyan. Yung www dot. Ang nakalagay dyan ay Christian New Year priorities. And that is worship. Sabihin natin, worship, work, witness. Yan. Isa-isahin po natin. Ano? Number one is worship. It must be our priority in life. Not just in every new year, but in our entire life. Ang sabi doon sa binasa natin, but seek first the kingdom of God and His
righteousness. When we talk about worshiping God, it must be found in the presence of God. Amen? Nandoon sa presensya ng Diyos. And where is the presence of God? It is in His kingdom, sa Kanyang kaharian. Kung saan siya ang naghahari, there will be worship. Saan po yung kaharian ng Diyos? Doon sa lugar na kung saan ang Diyos ang sinasamba. Of course, hindi mo makikita yan doon sa lugar na iba ang pinag-uusapan at iba ang ginagawa. And definitely, you can see it in the church. Okay? Kaya, one of our priority in life, our Christian New Year priority is that worship. Amen? Kung tamad tayong dumalo o mag-church, hindi natin nagiging priority. Amen? That's part of our faith as a Christian, yung pananampalataya. Kaya ikaw sinasabing nananalig ka sa Diyos kasi inuuna mo siya. Yun po ang proof na talagang meron tayong pananampalataya. We obey the Lord, katulad kanina doon sa giving, no? Yung pagsunod. Hindi tayo sumusunod, hindi ka nananalig sa Kanya. Kaya mahalaga yung pagsunod. Seek first the kingdom of God. That's way of worship. Seeking God is the first step of worship. You cannot focus on worshiping God without seeking Him. Amen? Kaya we need to seek God first in our lives. You cannot understand anything about worship unless you long to seek God first. Yung inuuna mo munang hanapin siya. Unawain, kilalanin ng Diyos sa buhay mo before you can worship Him. Kaya sabi lang, seek God first. Seek first the kingdom of God. This must be our priorities. Ito dapat ang inuuna natin sa buhay. Pero naturally, ang tao, inuuna ang sarili niya. Always remember that we are all created by God. Lahat tayo nilikha ng Diyos mula sa alabok. Wala tayong sariling atin. But most of the time, we want ourselves to be first in life. Gusto natin muna ang sarili natin kaysa sa Diyos. Siguro naman, maintindihan ni Lord yun kasi kailangan kong gawin ito. Kailangan kong gawin ito. Diba? Kaya hindi ako nakapag-church kasi kailangan kong maglaba. Tambak ang labahin. Tambak ang dapat gawin. Okay? So, hindi yun Inuuna natin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsamba sa tamang takdang araw na inilaan ng Diyos upang tayo ay sama-samang sumamba sa Kanya sa araw ng panambahan, and that is every Sunday worship service. Amen? Naintindihan ba natin? So that must be our priority. Our Christian priority is number one, worship. O yung pagsimba. Lagi nating inaalala. Worship of the living God must be a priority in our lives. God is our Creator, Sustainer, and Savior. Yun ang mahalaga, no? Yung Savior. Kaya nga tayo dapat laging sumasamba sa Diyos. Kasi nga, He is our Savior. Gusto mo, pag tinanong ka, gusto mo ba ikaw, pagkamatay mo, ligtas ka? O ngayon sa buhay na ito, alam mo, ligtas ka na? Oo. Pero hindi ka naman sumasamba. Hindi ka naman nag-worship. Amen? So that must be our priority. He deserves our attendance and attention. He deserves our best worship in church or outside the church. Kailangan ilaan natin sa Diyos ang ating pagsamba, whether inside the church or in our everyday life. Worship is a lifestyle, hindi lamang actually every Sunday. No, worship is your personal relationship with God. Kung samba ka nga ng samba every Sunday, pag uwi mo naman ng bahay, mula Lunes hanggang Sabado, demonyo, ugali mo. Baliwala rin. Diba? So ito po ay lifestyle, your personal relationship with God. That must be our Christian New Year priorities. Kung di pa tayo ganyan, we must take it as our priority in our Christian life. Amen? So
So if daily worship is a part of our lives, then Sunday worship will be a priority. Pagbalik-baliktad natin, no? Kung araw-araw talagang priority mo ay pagsamba, priority mo ang Diyos, you seek first the kingdom of God, then the Sunday worship service must definitely be our priority. Ibig sabihin, hindi tayo dapat naliliban o lumiliban o naa-absent kasi priority nga. Amen? In Hebrews chapter 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Hindi lamang basta nag-worship ka, with reverence and awe. Pag sinabi natin ganyan, reverence, na talagang merong paggalang at pagrespeto ng pag-aalay na yung puso sa pagsamba sa Diyos. Hindi lamang dahil inimbita tayo, hindi lamang dahil ito'y nagiging tungkulin ng bawat Kristiyano, kundi dahil talagang pag-aalay ng iyong buong pusong pagsamba sa Diyos. Amen? Gano'n tayo sa mga nakalipas sa panahon ng buhay natin, naging totoo tayo sa pagsamba sa Diyos. How can you really prove it to God that you really, really worship Him in spirit and in truth? Mga kapatid, panibagong taon na po. It's been so many times we hear the message about worshiping God in the spirit and in truth. Pero naging totoo ba tayong talagang sumasamba sa Diyos? Amen? Make it our priority to worship Him truly from our heart. Amen. Amen po ba? Amen. Masyado tayo seryoso. Okay, number 2. Our Christian new priority is, number 1, worship. Number 2 is work. Sabihin natin, work. Yan. Ang sabi doon, sa ating context, binabasa, but seek first. Ayan. But seek first. When we talk about work, ang sabi dan, seek is an action word denoting work out in worshiping God, signifying lively spiritual condition of a born-again spirit. Yeah. So, it must be our priorities to work as a Christian. What does it mean? Work means denoting, as sabi dan, work out. Yung paglalabas, yung paglalantad. Amen? If you want to prove that you are a Christian, let it out. Work it out. No? Ilabas mo hamang mapatunayan ng buhay mo sa iyong mga ginagawa bilang Kristiyano na ikaw nga ay Kristiyano. And then it must be our priority. Kung hindi natin naging priority yan, then people will not ever be known that you are a Christian. Kaya kadalasan nangyayari sa matagal ng mga panahon, sa isang samahan, sa isang opisina, matagal na magkasama sa opisina, mga 10 years na. Tapos, saka palang malalaman, ay, Christian ka pala. 10 years na kayo magkasama, hindi pa rin nahahalata na Christian ka. Hindi kasi halata eh. Walang makita. Amen? Naintindihan natin? So, dapat may ginagawa ka. Meron kang expression as a Christian na people will notice that you are truly a Christian. Hindi lamang basta ako Christian ako, bahala kayo dyan. Hindi po. Amen? And that should be our priority. Work. But seek first. That is an action word. Seek is an action word denoting work out in worshiping God. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13, therefore my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both
to will and to work for this good pleasure. Ito po ay tumutukoy sa isang Kristiyano that seemingly professing that he is a saved soul, that he have been born again in the Spirit. Born again na ako. Christian na ako. Ba't parang hindi mahalata? Kaya sabi dito, kung talagang sinasabi mong Christian ka na at ligtas ka na, then you have to work it out. Ilalabas mo sa pamamagitan ng buhay mo na mayroong ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? You have to work it out. Baka hanggang ngayon, hindi mahalata na Christian ka na nga. Baka mas magaling pa yung mga Muslim eh. Minsan, no? Kaya yung iba, pag nag-a-abroad, nag-Muslim. Kasi, yung nakakasama nila sa mga Middle East, parang ang gaganda ng ugali, kahit na Muslim. Pag uwi dito, nag-convert na sa Muslim. Diba? Kasi may nakitang maganda. Natapunan tayo mga Kristiyano. Work it out. Ipakita mo. Ipakita natin. Show it. Show to people and to the whole world that you are a Christian. That you have been born again in the Spirit. Amen? So, seek as an in action. So, kaya sabi dyan, work out your salvation. Yung iba po kasi ginagamit ito sa doctrine of salvation na pato ikaw ay maligtas, kailangan ay magpakabait ka, magpakabuti ka, gumawa ka ng mga magagandang bagay, mabubuting bagay para maligtas ka. Kaya sabi dito, work out your own salvation. So hindi po yan ang meaning niyan. Ang meaning niyan ay ipakita mo na ikaw ay ligtas, i-work out mo na, ilabas mo na, ipakita mo na. Kaya ang sabi na sa sumunod, for it is God who works in you. So ang Diyos talaga ang kumikilos sa iyo, kaya ikaw ay naligtas o born again. We will not become born again through our works, but through the work of the Spirit of God. Through the work of God in our lives. Kaya sabi doon is, for it is God who works in you. Amen? Naintindihan natin? Hindi tayo maboborn again o maliligtas na dahil sa mabubuting gawa natin. Dahil yan sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Doon sa 1 Corinthians chapter 15:58, ilagay mo. 1 Corinthians 15:58, ayan. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So fully give yourselves to the work of the Lord. Sa gawain ng Panginoon. So this is one way we have to give priorities in our lives is about the work of the Lord. Yung gawain. Meron kang dapat ginagawa sa gawain ng Diyos, sa gawain sa church. Aside from that, yung gawain mo sa iyong araw-araw na buhay na nakikita ng tao. Ito ang magsisilbing patotoo na ikaw nga ay Kristiyano. Kaya ang sabi mo sa Bible, sabi, love one another, that in this way, people may know that you are my disciple. Ang sabi ng ating Panginoon. Yung love, yung pagmamahala. Siyempre, pag love, nandiyan na lahat. Kahit na nagagalit, naiinis, nasasaktan, nagpapasensya. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. It must be our priority to work it out. I-work mo na. Ang hirap magpaka-Kristiyano. Then work it out. Kahit anong hirap. Di ba ganun pa nag-work out mahirap? No pain, no gain. Kahit ang bigat ng binubuhat mo sa gym. Pero because you want to gain more strength and power, then you have to work it out. The same thing, being a Christian, it's really hard to show or to prove. But then you have to work it out. Amen? It must be our priorities in life. Work it out being a Christian. Hindi madali. Di ba? Madali ba? Yung pagbabasa nga ng Bible, ang hirap. Kasi bago ko nababasa, tinatamad ka na, inaantok ka na. Napakahirap.
Pag nagbabasa ka na, kakantsawan ka na ng mga tao, sabi, huy, banal-banalan, 10 kabayo. Hi, 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 hi. Di ba? Parang hirap, mapapahiya ka. At then, siyempre, parang it's a challenge. Then you need to work it out. Yung hirap, kailangan mong trabahuhin. Amen? Ganyan ang buhay. Ito yung tinatawag na challenge of life, being a Christian. Otherwise, hindi natin may papakita. Then, paano dapat gawin? Make it your priorities. Amen? So that must be our New Year priority. Make it a priority as a Christian to offer up yourselves fully to the work of the Lord as a form of worship unto Him. Yung pagsamba mo. Isang uri ng pagsamba, yung working in the work of the Lord. Again, that the work of the Lord, aside from inside the church, ikaw ay church worker, ikaw ay member of the worship team, the praise and worship team, or any other church ministry work, also in our everyday life, you can show it by working it out that you are a Christian. Make it your priority. Karaniwan sa tao, takot kasi maraming aalis na kaibigan pag nalaman Christian ka pala. At hindi ka na nagiinom, hindi ka na ganito. Maiilang na sa'yo, ma-OOP na. Kasi, iba ka na. Di ba? Ang hirap. But then, ano man ang hirap? Work it out, kapatid. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Seryoso tayo. Hallelujah. Make it our priority to work it in the work of the Lord. We don't do this work to serve the Lord because we want to be saved, but because we are saved. If you know and you believe that you are already saved by God, then this work doesn't mean for us to be saved. Okay? For we are saved by grace and not by our works. We are saved by grace, not by our works. Alalangin natin yan, no? O paano ba maliligtas ng tao at mapupunta sa langit, hindi sa impyerno? Ang turo ng ating kinagis ng relihiyon, by works. Dapat magpapakabait ka, magbabasa ka ng ganito. 10 aba namin, nagaging Maria. Dapat basahin mo yan. Tapos lahat ng mga sakramento. Puro works po yan. Ano? Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, it is not by works, but by grace. We cannot do things that are spiritual to please God because we are dead spiritually. Lahat ng tao namatay sa espiritu. Amen? Kaya nung sabi nagkasala ang tao, si Eva at si Adam, ang sabi ng Panginoon, dahil sa inyong pagkakasala, sa araw na ito, mamamatay kayo. Di ba? Ano nangyari? Hindi naman namatay eh. Sabi, sa araw na ito, mamamatay kayo. Si Adan ay nabuhay ng 930 years. O bakit ganun? Hindi naman pala namatay. Si Eva ay nabuhay ng 500 years. Eh bakit hindi pala namatay? Ano ibig sabihin doon? Namatay ang tao sa kanyang espiritu. Sa espiritual na kalagayan. Kasi yung spiritual life, ito po yung buhay na merong ugnayan sa Diyos. Amen? Yun po yung espiritu. Pag nawala ang espiritu, namatay tayo sa espiritu, ito po ay dahil doon sa kasalanan. Kaya hindi natin kayang gumawa ng mga bagay na ikasisya ng Diyos dahil tayo ay patay sa espiritu. Unless God moved in our life. Kaya sabi ko nila, it is God who worked in you. Siya ang kumilos, hindi ikaw. Kaya ka ngayon nakagagawa ng mga bagay ng mga Diyos dahil may kinilos na ang Diyos sa buhay mo. You have been born again in the Spirit, not by yourself. Amen? So that work must be our priority because God understands it that God has already done things in our lives for us to work the will of God or the work of the Lord. Amen? We are saved by grace. And sabi in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. By grace, naligtas. Alalahanin natin. Okay? And this is not from yourselves.
It is the gift of God, galing sa Diyos, not by works, so that no one can boast. Sigurado naman, ligtas na ako ha. Kasi ang dami kong natulungan. Mabait akong tao. Wala akong minawalang hiya dyan. Siguro naman, ligtas na ako. Kahit na paminsan-minsan ako'y nakagagawa ng kasalanan, parang si Robin Hood, magnanakaw muna para makatulong sa tao. Kaya ang galing yun. Mabait. Hindi tayo naliligtas dahil sa kabaitan natin. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay Kanyang iniligtas. Amen? Sa Kanyang pag-ibig. Ang ating tungkulin, manalig sa Kanya. At ang pananalig na yan ay sa pamamagitan ng pagsunod. Our faith brings out work in our lives. Kaya sabi ng Bible, faith without work is dead. Amen? Hindi, nananampalataya ako. Sumusunod ka ba? Gumagawa ka ba sa kalooban ng Diyos? Sa kaharian ng Diyos? Ano mga pinagagawa ng Diyos? Read your Bible every day. Pray. Hindi ako nagbabasa ng Bible eh. Ano binabasa mo? Comics. Ano binabasa mo pa? Mga text, messages, mga post. Pag-gising sa umaga, binabasa mo na ang Facebook notice mo. Diba? So, hindi po yun. Sa halip, ang pagsunod sa Diyos ay ayon sa Kanyang salita. It is by grace you have been saved. Good service is evidence that something good has happened in our hearts and life. Amen? So kaya mahalaga po, it must be our New Year priority to show it by working it out that God has done things for us. Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yeah, so serving the Lord. Naglilingkod sa Diyos. In this way, this is how we can show that we are a Christian. When you say you are a Christian, you are serving the Lord. In the past, the early Christian, that's why they are considered as a Christian, because they serve the Lord until death. Kahit na ito yung magdulot ng kamatayan sa kanila. Are you a Christian? Yes. Tinutugis sa mga Kristiyano ng pinapapatay. Kung talagang Kristiyano ka, you will serve the Lord faithfully in your heart until death. Kaya din, ang mga Kristiyano pinapakain sa mga leon, doon ng mga Roman emperor. Yun ang nagpapatay. Okay? Kaya ipakita mo, sukulan mo magdulot ng hirap sa buhay mo. Ang patunay na ikaw nga'y mananampalataya ng Panginoong Hesus. Showing, sabi dyan, zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. Naglilingkod sa Diyos. Amen? So work must be our priorities. And number 3, lastly, witness. Sabihin natin, witness. Pagpapatotoo. Pagpapatunay tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ngayon ay mananampalataya, na ikaw ngayon ay sumusunod sa Kanya, na ikaw ngayon ay ligtas, na hindi ka gumagawa para ikaw ay maligtas. Hindi, ipinakikita mo ngayon na ikaw ngayon ay have been saved by grace through faith. Amen? Witness. Ipapatotoo mo. Kaya sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yeah. So, you have to witness. You have to testify about the righteousness of God sa buhay mo. Yung kanyang faithfulness, kung paano tayo niligtas sa kabila ng tayo makasalanan, tayo pa rin ay kanyang kinahabagan. Then we have to witness to other people and testify how God saved us. Seek first the kingdom of God. Unahin natin ang kanyang kaharian. Yung kaharian dyan ay tumutukoy doon sa paghahari ng Diyos sa buhay mo. It doesn't mean about the kingdom like the palace of the king. It means that Jesus is the king of your life.
yung kingdom. Ibig sabihin, si Jesus ang nasusunod sa buhay mo bilang hari. Yan po ang tinutukoy na kingdom. Hanapin mong pilit o mangyari sa buhay mo na si Jesus ang Diyos ang nasusunod. That's the meaning of seeking first the kingdom of God. Amen? Naintindihan natin? Siya ang dapat masunod bilang hari. Kasi kapag sinusunod nga natin ang sarili natin, gusto nga natin yung makamundo, makasanlibutan. Nung araw, bago pa lang nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nakakakilala, hindi ko mapigilan sundin ang sarili ko. Kaya ako adik, no? Adik ako sa shabu, adik ako sa marijuana, adik sa lahat ng bisyo. Kasi ang hari ng buhay ko, ang sarili ko. Kaya yun ang sinusunod ko. And not until I accepted the Lord Jesus in my life, then accepted Him as my Lord, Savior, and King. Siya na ang hari. Kaya kung siya na ang hari, siya na ang nasusunod. Amen? Kaya hindi na yung sarili ko. Kaya lahat ng bisyo, hindi na nangyari. Bakit? Hindi na ang sarili ko ang sinusunod ko. Si Jesus na siyang hari ng aking buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, make Jesus as your King. Make a witness about God. Wonderful things that He has done in our lives. In Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung kinatatakutan ng marami. Anong mangyayari sa wakas ng panahon? Walang katiyakan, hindi alam. Pero sabi dito, I am with you to the end of the age. Sa wakas ng panahon. In 1 Peter 3:15, last, but in your heart, set apart Christ as Lord. Set apart Christ as Lord. Dapat daw, Lord si Jesus sa buhay mo. Kadalasan kasi, si Jesus, hindi natin ginagawang Lord. Kadalasan sa tao, si Jesus ginagawang genie. Lahat ng gusto nating kahilingan dapat masunod ng Lord sa buhay na, Lord, gusto ko ganito, kahilingan ko. Parang genie. Di ba ganun? But set apart Jesus Christ as Lord of your life. Tuloy natin. Always be prepared. Nandiyan ba yun? Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Do this with gentleness and respect. And in conclusion, Christian New Year priorities, we must prioritize worship, work, and witness. Let us stand up and let us pray. Dakilang Diyos, salamat muli sa oras na ito. Isang katotohanan, hindi lamang dahil bawat bagong taon in every new year of our lives, that we have to make priorities this worship, to work and witness, but then in our everyday life, that we will take you as our Lord and Savior and King, so that the glory may be shown upon us, that the people in this world may be seen and be known that we are truly your disciple and a Christian as a follower of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na iyong pahayag na sa bagong taon nagkakaroon kami ng bagong pangunahing layunin na mangyari sa aming buhay. These Christian priorities, Lord, maipamuhay namin hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat muli, O Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, Hari, tagapagligtas, at patuloy naming nais na ikaw ang masusunod sa aming mga buhay. Sa iyo po ang mataas ng papuri, pagsamba, pagtakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. And Happy New Year. Makakasunod po tayo. Para sa ating ilang announcement, ang tawagan ko si Pastor Ian.